Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. Sa nakaraang video ko ay na-feature ko ang isa sa mga bougainvillea variety ko dito sa aking mini bougainvillea garden na parang paborito ng lahat, and ito ay si Sakura Belacan. And today ay mag-feature ulit ako ng another variety na top rare ngayon sa bougainvillea world. And siya naman si variegated Brisa Magenta. Since variegated ito, may green leaf version itong si Brisa Magenta. And yung Brisa Magenta lang na meron ako sa aking collection ay sina Brisa Red, Golden Brisa Red, Brisa Peach, and Golden Brisa Purple. May iba pang varieties ng Brisa like variegated Brisa Red, Glossy Brisa, and Golden Glossy Brisa. And ang mga ito ay wala pa sa aking collection now. And itong si variegated Brisa Magenta ay stem grafted with 7 scions. Yes po, 7 scions ang nilagay. Diba ang daming nilagay na scions ni seller? Tapos nabili ko ito kay Madam Jean Peralta ng Lorena's Veridarium sa San Carlos City, Pangasinan. Message nyo siya guys if hanap nyo ay mga small rooted, grafted, and top rare na varieties ng bougainvillea. And if you want naman ng top rare talaga na grafted, message nyo naman si Ate Aileen Bonaw and Ate Khalil Sinampayan ng Ordaneta, Pangasinan. Since today is about variegated Brisa Magenta, kaya naman ang gagawin ko sa kanya, at dahil na din mahahaba na ang kanyang mga sanga, siya ay aking ititrim para mas lumago pa lalo and mas maglabas pa ng mga bagong sanga, at para na din masulit natin yung 7 scions na nakagraph sa kanya. And itong mga sanga na ito ay hindi naman masasayang kasi itatanim naman natin ito through the ICU method. Hindi muna ako mag-graft kasi gusto ko siyang matry muna na paramihin ng rooted. Para na din malaman kung mabilis lang ba siyang buhayin from cuttings and through rooting. Kaya abangan nyo guys yung update video na ito kasama na yung Sakura Belacan if naging successful ba ang cuttings na propagation. Mga more than 5 cuttings din ang nakuha ko sa kanya and sapat na sa nagawa kong potting mix for the ICU. And after ko naman i-trim si variegated Brisa Magenta, syempre lalagyan naman natin ng Urea 46 na fertilizer para mas mabilis lumago at maglabas ng mga bagong sanga. At gaya nga ng nabanggit ko sa mga previous video ko, rich in nitrogen na fertilizer ay magandang gamitin right after trimming, which is si Urea 46 as an example. And after ko naman lagyan, dinagdagan ko siya ng potting mix or potting soil dahil parang nauuga na yung trunk niya. And para mas mag-continue at ma-maintain yung growth niya, para mas maganda yung maging tubo niya. And after trimming, you know the drill, ito ay didiligan naman natin para ma-absorb niya agad-agad yung fertilizer na nilagay natin. And yung next na gagawin naman natin ay itatanim naman natin yung cuttings na nakuha natin sa ating mother plant. And ito yung ICU method na, at tara, samahan nyo akong itanim yung mga cuttings na nakuha natin. Sa ICU method of propagation ay gagamit ako ng walang butas na plastic cups, and ever since na try ko itong gamitin, itinuloy-tuloy ko na dahil mas effective ito kesa sa may butas. So far so good naman, and so far wala pang nabulok na mga cuttings ko gamit ang walang butas na plastic cups dahil tamang timpla yung ginagawa kong potting mix. And when I say tamang timpla, tamang moist lang yung lupa. Hindi siya yung basang-basa at hindi naman siya yung dry na dry. Sakto lang. And abangan nyo guys yung video ko on how ko gagawin yung potting mix ko na tamang timpla. Though napakita ko na ito before in one of my videos, watch nyo yun guys. Di lang ako sure kung saang video ko yun napakita. And watch nyo na lang lahat ng videos ko. Char! At bago tayo magpatuloy and habang nagtatanim ako ng cuttings ng variegated Brisa Magenta,
and baka sakaling napadpad ka sa channel ko. And if you are happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko gaya ngayon about bougainvillea, cutting, propagation, and bougainvillea trimming. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko, kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po at lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. Dito sa pagtatanim ko ng variegated Brisa Magenta cuttings ay gumamit ako ng stick para hindi mabali yung cuttings na ilalagay ko. Soft stems kasi itong si Brisa Magenta and madaling mabali. Hindi siya yung ibang cuttings na hard stem na hindi mabilis mabali. Kaya hindi siya yung tusok-tusok lang na basta-basta. Medyo gentle tayo sa pagtatanim ng Brisa Magenta. Isa sa mga katangian ng nasa Brisa family ay yung dahon nila na parang velvety. Tama ba yung description ko, yung parang may balahibo na feeling? And sobrang sipag din nilang mag-flowers. Tulad na lamang ni Brisa Red na laging nagbo-bloom sa garden, kaya naman perfect siyang i-graft. And most of the grafted boogies na nakikita ko ay si Brisa Red. And to be honest, I haven't seen yung flowers ni Brisa Magenta. Kaya naman ay chinek ko sa internet and to my surprise, maganda pala siya. Di ko alam kung pwede siyang ihalin tulad sa Hot Romandawi, Magenta Pink or Rosabella. But yes, maganda siya, though hindi ako sure kung heavy bloomer din ba ito like si Brisa Red. Noong nabili ko ito, hindi pa ganun kalaki yung mga sanga niya and mukhang bagong graft and bagong stable lang siya. Kasi hindi siya nag-bloom nitong blooming season. And sana by next year ay mag-bloom na para naman ma-witness natin yung ganda niya. And yung maliliit na mga sanga niya ay tinanggal ko na din para mas mabilis lumabas yung mga bagong sanga niya. Para siyang tinanggal ko yung tip talaga. Ito yung pagtatalbos ng bougainvillea na ginagawa natin habang maliliit pa sila. Right now ay nasa stage na tayo ng paglalagay ng plastic cover, and itong plastic cover na ito ay helpful naman kahit na hindi ito yung ideal na plastic cover ko for ICU method. Manipis kasi ito kaya hindi ko siya nire-recommend na gamitin dahil madaling mabutas. Kaya naman lagi kong tinatanggal yung mga tinik ng cuttings. Pero may nakita akong sample ng plastic cover na makapal. Siya ay galing sa isang seller ng boogies. Ganon yung gusto ko and hindi ko pa alam kung saan siya nag-buy nun, pero baka naman meron online. Maganda din naman itong nagamit ko now, pero medyo may konting ingat lang sa paggamit kasi manipis nga siya gaya ng sabi ko kanina and madaling mabutas. Kaya yon, careful lang talaga sa paggamit nitong plastic na ito. After naman nating maitanim at mailagay yung plastic cover for ICU, ang next naman nating gagawin is lalagyan na natin ng rubber band para walang hangin na makakapasok habang naka-ICU yung mga cuttings. And napansin nyo ba guys na hinihipan ko yung plastic para magkaroon ng air sa loob and para maganda din naman yung itsura na parang hindi na parang yupe, parang ganon. Itong propagation ko ng variegated Brisa Magenta, it will take at least 2 weeks or 3 para maglabas ng mga roots. I-try ko siyang i-upload sa shorts video once magkaroon na ng roots kasama na yung Sakura Belacan. And actually, this video was pre-recorded about 2 weeks ago and sabay sila ng Sakura Belacan. And by checking it kanina, wala pa silang mga ugat. Both Sakura Belacan and variegated Brisa Magenta. But on a brighter side, maganda pa naman yung cuttings and mukha pa naman silang fresh.
So ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!